Model biyak. Ito na si Aisa yung aalis sa amin. Ayan si Jolly. Ayan na guys, sumama pala ako sa kanila, yung mga babae, nagpakabit sila ng internet, yung dalawa si Aisa, kasi alis na siya, babalik na siya sa Dubrovnik, tapos biglaang alis lang po, tapos yun, sumama na lang ako para hindi ako maboard kasi wala naman akong trabaho. So ito pala yung kuha nila dito, yung network Bonbon, Telemac. Yan po yung mga network ng mga cellphone dito. Kagaya ng Smart at saka Globe. Ito, dito, Telemac at saka Bonbon. So, pumunta kami niyan sa Arena Center. Tapos, ayan, naglibot-libot lang kami. Tapos, iyon, bumili ng unti si Aisa ng mga gamit niya. Kasi, pag nasa Dubrovnik na siya, parang isa lang yung mall doon, yung parang malayo yung mga mall na pupuntahan doon, kaya bumili na rin sila dito. Tapos si Arlene din, bumili siya, tapos nagpakabit din siya ng internet. So kung magpakabit ka pala ng internet, kailangan mo ng ID. Ayan po yung pinuntahan namin na Arena Center. Ayan po sila. Ayan po yung view nila dito. So, pa-summer na pala dito, nag-book lang si Arlie ng yung Bolt or Uber po yan sa atin. Dito, Bolt at saka Uber meron. Pero mas mura po yung Bolt ng unti. Tapos yan, nag-over na kami. Yan yung Arena Tower. 4 kami pala niyan pumunta, mga alas 12 na kami, 12:30 na pa kami pumunta doon. So, naghiwalay-hiwalay na pala kaming batch. Yung iba, lumipat na ng ibang company. Yung iba, andito pa. So, pero nag-apply na sila sa ibang company din. Kasi nga gawa ho nga ng agency namin ay hindi po siya maganda. Kagaya yung nangyari sa akin ngayon. So, ikukwento ko yan soon sa inyo kung anong nangyari. So, abangan. So, dito muna tayo para di tayo ma-stress sa buhay. Tapos yun, pumunta lang kami ng Arena sa Center. Ayan, yung spelling na dito, Sintar. Nagkuan lang kami, nag-book lang ng Uber. 4 kami. 5 sana, pero yung isa hindi na sumama kasi hindi siya nagpakabit ng internet. Tapos ako naman, expired na po yung ID ko, kaya hindi ako pa makapakabit ng internet. Pero okay lang yun. Meron pa naman akong data na natitira. Yung mga kasama ko pala dito, mga Pilipino, mga room attendant, tapos yung iba mga cook, yung iba mga kitchen helper. So iba-iba po tayo, iba-iba kami ng trabaho. Yeah, pero same lang kami dito ng hotel na tinatrabahuan. Pero yung iba na nililipat na po kasi nagbukas na po yung isla po. Kasi pag summer dito, mas busy doon sa isla. Tapos pag winter, babalik yan sila dito mga katapusan ng November. Kasi magko-close din yung isla. Yan lang po yung kuan dito sa mga seasonal na work. Yan yung mahirap. Tapos, ayan. Nagbiyahe na kami niyan papunta doon. Pag seasonal dito, kasi yung mga seasonal dito ngayon, mga 9 months na daw ata yung kuan. Dati 6, nung pagkuan ko, pagdating 6 months po yung seasonal. So, pag-apply mo pa lang doon sa bansa kung saan ka nag-cross country, pag nag-sign ka ng contract, kuan na yun, yung parang doon na nag-start yung contract mo dito sa work permit mo. So, pagdating mo dito, so kung 4 months yung process ng kuan mo, application, so 2 months na lang yung natitira, ma-expired na naman yung work permit mo.
So, yan yung nangyari sa akin dito ngayon. Yung pagdating ko, basta 4 months na yun na-approve yung visa. Tapos, 2 months na lang po, ma-expired na po yung work permit. At saka yung ID ko, same lang yan siya ma-expired. Sabay siya ma-expired. So, 2 buwan na lang. Tapos, i-renew na naman yan siya ng agency. Yung mga seasonal na trabaho is yung kitchen helper, tapos mga room attendant, cleaner, basta mga hospitality, na nagtatrabaho sa hospitality industry, yan po yung seasonal. Pero pag sa city naman po, yung mga sa city yung kontrata nila is 1 year. Depende na po sa employer kung i-renew ka nila. Pero ang good thing lang po dito pag agency ka is yung agency yung hahanap ng trabaho sa'yo. Tapos kung wala ka pang work, may ibibigay silang allowance, food allowance sa'yo. Good thing is hindi ka naman pababayaan ng agency pag agency ka dito. Kasi sagot naman nila yung accommodation mo. Tapos may allowance ka every 2 weeks sa aming agency. 2 weeks or iwan ko lang ngayon kasi dati nung kami is hindi ko rin siya naranasan kasi bigla na akong pinadala sa isla kasi andun yung na-assignan ko na trabaho dati. So, hindi ko pa masyadong kabisado kung ano yung mga ganyan dito. Pero, ngayon parang next time, i-share ko sa inyo yung ganyang mga nangyayari dito. Basta yung payo ko lang is yung bawal po yung maarte or yung magpabibi ka dito sa Europa kasi Diyan ka mawala ng trabaho or matingga ka kasi nga ayaw mo yung trabaho. So yan yung ding pag-usipan mo bago ka mag-apply. Dapat siguraduhin mo na nakapag-research ka or alam mo yung pinapasok mo na trabaho. Sa mga bilihin naman dito, yung bilihin, yung magpagkain is yung mahal yung manok. Mahal yung manok dito kaysa baboy. Tapos yung mahal din yung baka. Tapos mahal din yung mga seafoods. So yung seafoods dito is puro frozen na yung iba. Bihira lang po yung mga fresh talaga kasi parang iwan ko, parang malayo sila dito sa dagat. Yung sa country na to, mas mahal po yung seafoods dito. Tapos hindi na siya masyadong fresh kasi sa transportation naman dito is yung transportation dito nila is more on tram or train po sa atin. Tapos bus. Tapos yung company is magbibigay ng allowance mo para sa ticket mo. So ibibigay nila yan kasabay ng sahod mo. Tapos ikaw na yung bahala kung bibili ka or hindi ng ticket. Kasi basta may allowance ka niyan. Kasi dito hindi kagaya sa Middle East na yung parang hatid sundo ka ng bus. Dito naman is ikaw talaga more on lakad dito. Tapos sasakay ka ng train papunta sa trabaho mo or bus. Yan po yung kalakaran dito. Unlike sa Middle East, di ba may bus na hatid sa inyo na parang door to door. Dito hindi. Mga 5 to 10 minutes po or more pa doon yung lalakarin nyo papunta sa accommodation. Tapos doon sa sakayan, iba pa yun siya. So, pag magtrabaho ka dito is mag-advance ka ng oras. Depende sa layo ng trabaho mo. So, sa amin kahit malapit-lapit lang siya is mag-advance kami ng gising. Kagaya niyan, pang umaga kami ng 7. So, magigising na kami ng 5 AM kasi maligo ka pa, ano pang gagawin mo. Tapos, mag-almusal ka kung gusto mo para hindi ka
magutom sa trabaho. Tapos pagka alas 6 na, maglalakad na kami niyan papunta doon sa train station para sasakay na, or minsan lalakarin lang. Depende sa location or sa tinatrabahuan mo. Minsan may lalakarin lang, minsan sasakay ka rin, 'di ba? Kasi parang malayo-layo yung work site, parang ganun. Sa mga local naman, okay naman sila. Yung mahirap lang po is yung may local talaga na hindi marunong mag-English, kaya kailangan mo ring matutunan yung lengguwahe nila. So yung lengguwahe nila dito is mas mahirap pa sa Middle East. So yan din yung kuan din dito. Dapat mag-learn ka rin ng language nila kasi hindi sila mag-a-adjust sa'yo, ikaw yung mag-a-adjust dapat. Yung klima naman dito is ang gusto ko dito is summer kasi parang Pilipinas lang. Pero yung pag winter na, ayan, parang yung mga ice is yung parang yung parang sa simula lang siya masaya. Pero pag ang tagal na, parang ang hirap nang gumalaw-galaw kasi ang lamig. Kaya nung nag-winter dito, nung nag-ice, grabe talaga dito. Tapos hindi na ako masyado lumalabas kasi nga ang lamig. Tapos madali akong sipunin at saka ubuhin. Kailangan ko ng may cap lagi. Pero okay naman siya. Tuloy pa rin sa ating buhay-buhay dito sa bansang Croatia. So mag-share pa tayo ng ating mga karanasan dito, kung ano ng mga kaganapan or anong nangyayari sa akin soon. So, follow lang kayo sa aking YT Nandi L. Salas. So, ito pala yung arena dito. Arena Center. Tapos, ayan, si Aiza, nagbabalot na siya ng mga gamit niya. Kasi paalis na siya sa araw na to. Tapos, ayan na po siya. Hinatid namin kasi sinundo na siya ng driver kasi hihatid siya sa bus station. So yung Dubrovnik pala sa city is malayo yan siya. Magbaba si Aiza ng 10 hours papunta doon. Pero okay lang yan kasi si Aiza galing naman siya dati doon sa tinatrabahoan namin na hotel. So doon siya babalik ngayon sa summer magtrabaho. So yan din yung kuan dito, mga kalakaran sa Croatia pag seasonal. Pwede ka ma-assign sa isla, pwede ka ma-assign sa city, yung parang ganun. Lipat-lipat ka, tapos dala mo lahat yung gamit mo. Kailangan hindi masyadong marami para hindi ka mahirapan sa pag-alis mo kasi ang rami mong dala. Tingnan mo si Aiza, ang rami din niyang dala. Hinatid na namin ang mga kasama namin yan dati sa hotel. Kasi alis na siya ngayong araw. Kailangan na siya doon sa isla kasi kulang ata sila ng tao. Tapos dito, nag-hire na lang sila ng bago. So ayan, nagpaalam na si Aiza. Hanggang sa muling pagkikita, mga friendship. Tapos ayan yung driver, si Sir Luca. Ihahatid na siya sa bus station kasi marami din sila. Ingat ang lahat. God bless you everyone.